Ayan po. Good evening po sa mga miyembro ng Agape Love Family Community Church. Midweek service po. At katatapos lang po ang mga testimony, pananalangin, pag-aawitan, of course, pagkakaloob, ano po. Panahon naman po para tayo po ay makapagbulay-bulay ng kanya po mga salita. At parang may kinalaman din ito sa sa pamunuan ng ating pong bansa o kahit sino pwede pong makarelate dito po sa ating pong pag-uusapan. Makibukas po kayo sa aklat po ng Awit chapter 51 verse 1 hanggang 10. Aklat ng mga Awit, Kapitulo 51, talatang 1 hanggang talatang 10. So, isa-isang talata siguro. Brother Edmer, verse 1 ka. Ay, 51 po. 51 verse 1. 51 verse 1 ang awit. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kawan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang iyong mga pagsasalangsang at ang aking kasalanan ay naginasarap ko. Verse Kaya 4. lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko hindi mo kinagutan. Kaya may katuwiran ka na ako'y habulan, marapat na ako iyong parusahan. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at pinagdidihan mo ng aking ina sa kasalanan. Nais mo na sa akin isang pusong tapat, pusin mo ako ng dulong mong lakas. Ako'y linisin sa lako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. At paringgan mo ako ng kagalakan at kasayahan, upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya po mga salita. Ang may akda po dito si Haring David. Ito po ay awit ni David, awit ng pagsisisi, awit ng tinatawag na pagdadalamhati. Sabi nga, it is a Psalms of David. Kailan? When Nathan, the prophet, came to him. Nang siya po ay kumprontahin ni Propeta Nathan. At pagkatapos po na siya po ay nakagawa ng isang matinding kasalanan. Po? Ano yung kasalanan niya? Pinakialaman niya si Bathsheba. At hindi lamang pinakialaman si Bathsheba, ipinapatay pa yung asawa ni Bathsheba. Kaya yun po ang naging mabigat at matinding kasalanan na nagawa ni Haring David. At kaya nga po yung atin pong pag-uusapan o title, Muling Magniningning. Pag sinabing muling magniningning, dating nagniningning. Tapos dumilim, nadiliman, di ba? O nalublob sa kasalanan. Ito po yung Kaya paano po siya muling nagningning o paano muling magdiningning? Dito po sa mga talata na ito, una meron siyang personal na pag-amin, paglapit sa Panginoon. Talagang kasi iba nagkakasala, tigas pa ng ulo nagmamalaki pa Walang conviction. Yun ang walang pag-asa magningning yung gano'n, O kaya mga ngatwiran ka pa. Sabi ni David sa talatang 1, Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion. Blot out my transgressions. Maawa ka sa akin, Panginoon.
No? Biyayaan mo ako, Panginoon. At sinasabi niya, yun naman ang iyong talagang karakter. You are a God of love, ano? Loving kindness, yung kanyang loving God. At mararanasan ba ni David yung loving kindness ng Panginoon kung hindi po siya lalapit? Di ba? Kung hindi siya magpapakumbaba. Tinatago niya yung kasalanan niya. Oo. So, kung wala kayang Nathan na nag-rebuke sa kanya, Ay malamang nagkakasala pa rin siya at patuloy siya magkakamali. yun nga, lalapit kaya siya kay Lord. Di ba? Kung walang nag-rebuke, mahirap din yung naging papel ni Nathan kay David, ah. Oo, talagang reviewer ang mga Kasi re-rebuke mo, hari, eh. O, banal na propeta. itutuwid mo yung hari. Yung hari pa na itutuwid mo, conqueror. Talagang Diba? warrior. Warrior yan. Hugutan ka ng ulo niyan. Pagka namali-mali ka dyan. Sanay na pumatay yan. Kasi patayan talaga sa kanilang kapanahunan, eh. Digmaan talaga, eh. Minsan nga, may prayer pa nga siya, eh. Sabi niya, Lord, Ano naman propeta. ibalik mo po yung lakas ko. So, yun ang prayer niya, eh. At re-resbakan ko po yung mga nang-aapi sa akin. Pwede bang prayer ngayon yan? Hindi. Kay Lord Jesus Christ sa tayo. Hindi, biblical yun, ha. Si David yun, sinabi niya, no? Diba? Meron tayong po kasi ng puro panahon. Palakasin mo po uli ako. Parang hihina na siya, lulupay-pay na siya, eh, no? Talaga ng bisa. Ngayon hindi. Puro pananakot dati. Siyempre, hindi na kasi bali pa naman doon. Oo, iba, di ba? Ang panahon natin ngayon. Iba sa bagong tipan, eh, no? Tumingin ka pa lang. Doon, eye for an eye. Nung anong panahon nila, eh. Kay Lord Tooth Jesus for a Christ, tooth. tumingin ka pa lang eh. Nakakasalaan eh. So, Sabi na pag ginawa. yun nga, eh. Tapos, kaya nga sabi niya, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Oh, ginamitan niya pa ng kailangan pa ng sabon. Oh, kailangan wash me. For what? No. Thoroughly pa, no? Yung klaseng kasi sa kanila yung paglilinis ng mga damit, hinahampas sa sa mga bato-bato. Di ba? Hindi yung palo-palo, eh. Hinahampas sa mga bato-bato. Talagang matindi paghampas para matanggal yung mga Sa ilog ganyan, yung ibang naglalaba. ganun pa rin. Sa ilog nga yan, eh. Kaya, gusto ng araw. No, para nakalaan siya na paghampasan mo na ako, Lord, kasi pasaway ako, eh, no? So, ang ganda na ng kanyang Tapos, ito yung verse 3. For I know my transgression. Alam niya. Alam niya na o nabuksan lang nung kumpronta siya ni Nathan. Nireview po siya kaya na nakabista siya. Pero nung una alam niya. Alam niya Kaya lang wala conviction. Yun ang mahirap, di ba? Alam mo pero walang conviction. Ano conviction? Kaya enjoy lang. Actually, dapat pakialaman niya si Bathsheba, may conviction na, eh. May kasunod, eh. Pinapatay na Pinagplanuhan niya yung asawa ni Bathsheba. Nag-isip na po kasi siya ng masamang espiritu eh. Kaya kung hindi siya re-reviewin ng may Kaya, puno ng banal na Espiritu Santo, hindi siya titigil sa Hindi mali. siya makakalaya. di ba? So, ito yung sa pag-amin niya. Against you, you only I have sinned and done what is evil in your sight. No? Kanina siya nagkasala. Di ba kay Bathsheba? Tsaka kay Kay Hari, sa asawa ni Bathsheba. Pero kinikilala niya na ito ay sa iyo ko nagkasala. Parang si Joseph, nung tinutukso siya, no? Ayaw niya magpatukso. Bakit ayaw niya magpatukso? Kasi hindi ito kasalanan kay Potiphar o sa asawa ni Potiphar. It is a sin against my God. Pag pinakialaman ko ito, hindi ito kasalanan ko kanino mang mga tao. Kasalanan sa Diyos na nakakita sa Kanya. Dapat ganun ang pananaw natin. Diba? Mabigat yan kasi pwede mo itago sa ibang tao kasalanan mo. Pwede kang maglihim. Pwede ka maglihim. Pero sa mata ng Diyos, walang hindi hayag. Diba? At mananagot tayo.
Lalo na kung mga sinasadya natin yung mga kasalanan. Di ba? Tapos alam natin ang katotohanan. Mabigat na kasalanan po yun, yung pagsasadya doon sa kasalanan. Wala nang hain na bigyan. So, ayan po, yung kanyang mga ano. Paghingi na ng tawad ang gagawin. Kaya yung kanyang, ano niya, sabi niya, purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, verse 7, and I shall be whiter than snow. Amen? Labhan mo ko. Parang ganun eh. Ako'y magiging maputi. No? Higit pa sa ano, snow yung Snowflakes po na kulay diba? Higit pa, no? Pag ang Diyos ang gumalaw. Tapos verse 8, make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Di ba ang hirap na may kasalanan, yung naglalang tatago ka ng kasalanan. Yung joyful anointing. Hindi ka makagalaw eh. Ano, medyo tatago ka, o kaya hindi makausad ang spirituality mo. Lupaypay ang spiritual mo. So, yan ang isa sa Balisa. dapat na iwasan ng mga Kristiyano para maging masaya ang paglilingkod natin kay Lord. Di ba? Walang stumble, walang Pusoy ka palang ilaw. stumbling block. Ayoko nga. So, sabi niya, verse 9, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Diba? Tagalog nga po ng verse 9. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Diba? Ikubli mo ang iyong mukha dahil sa aking mga kasalanan o para sa aking mga kasalanan. Mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga At kasamaan. pawiin mo. No? Hanggat hindi kasi mapapawi yung mga yan, hindi mo mararanasan yung yung kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Amen? So, kailangan muna na tinatawag na, likhaan mo ko ng malinis na puso. Malinis ang puso. Kaya nga, kasi banal ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ayan po. Ang dami na siya. Nasa online, Kasama na si Pastora Del Pineda from USA. Thank you po for watching, Texas pala. From Texas. So, kumusta na po kayo? Ano yun, Pastora Pineda? Hello po, Pastora. Good evening. Miss na po kayo ng pantas. So, tuloy natin. Muling magniningning. Si David pala yun, Kaya sinabi, inulit ko, kaya sinabing muling magniningning, dating nagniningning, dumilim. No? At dahil dumilim, kaya kailangan muling magningning. At paano muling magniningning? Yun. Pinag-usapan na natin. Una, kailangan merong rebuke. Nung na-rebuke, hindi nagmatigas ang ulo o puso. Nagpakumbaba, nag-humble down, lumapit sa Panginoon. So, gusto ko pong basahin yung nasa halain na ito. Awit 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Maraming tao ang dumako kung saan mayroon gaganaping subasta. Ikawalo ng umaga ang simula nito, maraming iba't ibang gamit sa bahay ang isusubasta. Kaya't marami ang pumunta na interesado dahil balita na maaayos pa at maraming magagandang kagamitan ang naroon. Actually, itong gesture na ito o kultura na ito, mga Koreano ganyan din eh. Kahit yung sa ibang mga bansa, yung mga gamit nila hindi pinatatagal. No? Binibenta nila o talagang tatanggalin na nila sa bahay nila. Hindi katulad tayo mga Pinoy. Yung
Yung Basura gamit na na natin yun, na yan, kahit amoy, ano na yan, amoy surot na yan, di ba? Basura na ipataw. Oh. Talaga mayroong sentimental value yung mga Pinoy, ano? Bulok na, ayaw pang, ano eh, no? Ayaw pang pakawalan eh. Let go eh. Yan ang sagot ko naman. Pagkulit pa eh. Pero, ayun nga, ano? Sa kanila may mga ganyang mga ano. Actually, nung nag-aaral ako sa Harvester, Asia Harvester, yun nga, ting bandang January, ang dami nilang mga gamit na binibenta doon. Yun, alam mo, yung ano ba, kawali na bago pa, mabibili mo lang ng 20 pesos, 10 piso. Talagang halos pamigay na. Halos pamigay lang. O, pinipera nga lang, pinipera. Kaya kung marami kang pera, may sasakyan ka pa, mapapakyaw mo. Yung mga mumurahing mga kagamitan nila. Ganun yung kanilang mga gesture o kaya ano. So, Sa ito kondo nga, po. Bishop, iniiwan na lang minsan. Oo. Mga umaantila. Yung may mga ganun. So, yung subasta na tinatawag. Nagsimula nga sa takdang oras ang subasta. Halos masasabing tila hotcake ang bilis ng ipinagbibili. Mabilis daw, ano? Mataas ang tawaran at nag-uunahan ang mga naroon. May nais na mabili ito. So, meron din palang ganun, ano? Yung paraan ng subasta. May tawaran, ano? Pataasan ng, ano? Bulungan din siguro to, no? O kaya, kung direkta. Oh, ito, baso. O, sino po yung unang magpe-presyo? Tapos sinabi, 10 piso. Wala nang sumunod. Kaya yun na yan. Wala nang lumaban eh. Eh, pag 15 pesos. O 20. 20 ako. Kaya, hanggat pataas ng pataas yung, yung gamit, ng, kung sino yung pinakamataas, doon ibibigay. Ganon yung eh. Kami naman sa Malabon, na namamakiyaw kami, bulungan naman yun, bulungan. Hindi alam ng kalaban mo kung magkano ang presyo kung tinawad mo doon. Ganon naman yung style doon sa Malabon. So, Masarado eh. kaya pagkakakutsaba mo yung nagpapabulong. Di ba? Halimbawa, tumawad ako. Naalala ko si Chapet, yung may-ari ng, binibilang ko ng mga magagandang isda doon. Bulong ka lang doon eh. Tapos tumawad yung kalaban mo ng 250. Ikaw naman tinawad ko, halimbawa 200. Sasabihin niya, sa iyo na ito, 300 ang tawad mo. Nagtataka ako, 200 ang, 200 ang tawad ko. Kasi ayaw niya mabigay doon. May favor pa rin. Pagbulungan, may favor pa rin yun. Di ba? Okay, 5 piso lang, palagpasin lang na 5 piso. Suki. Dikit mo yung Oo, yung nagpapatawad. Yung nagpapatawad. So, Okay, so kaya magtatanggal pa lamang ay halos mahigit na sa kalahati ang naipagbibili. Ang huling itinaas bago magtanghalian ay isang lumang painting. Ito ay ipininta ng isang namayapa ng bantog na pintor. Sinimulan sa mababa na halaga. Subalit walang pumansin. Sumigaw muli ang nagalok, ngunit wala pa rin kumikibo. Ang painting kasi, kahit na nga gawa ng isang bantog na pintor, ay marumi. Halos kumupas na ang mga kulay at wala nang pang-akit. Kaya't ipinatong na lamang itong muli sa isang tabi at ipinahayag na titigil na muna upang mananghali at muling bubuksan sa ganap na ikalawa ng hapon. Nagsimulang lumabas na ang mga tao at habang ibinabalik ng nagpepresyo ang lumang painting sa isang sulok, ay lumapit ang isang pintor. Tingnan ko nga po. Tinignan siya
ng nagpepresyo. Iniabot ito. Sinipat-sipat naman ng pintor. Maya-maya ay sinabing bibilhin na niya. Kaagad namang ibinigay ng nangunguna sa subasta. Mabuti na itong maibenta. Total, kanina ay napatunayan niyang ilang beses nang ito'y iniaalok, subalit walang interesado. Mga ilang buwan ang lumipas. Ang nasabing painting ay muling makikita. Ngayon, nakasabit ito sa isang tanghalan ng mga pinanonood na sining ng mga maharlikang tao. Ano ang nangyari? Ito'y inayos at niretoke ng dalubhasang kamay ng pintor. Di ba? Ganda, no? Pagka talagang madumi, walang papansin sa iyo. Di ba? Hindi nga lang papansinin eh. Dinedegrade ka pa. Pangit pa ang pananaw ng mga tao sa iyo. Di ba? Hindi ka papansinin. Di ba? Kaya buti na lang merong isang pintor na nagbigay ng pagpapahalaga. At nung bigyan niya ng pagpapahalaga, binili niya, di lamang binili, inayos. At lumitaw yung tunay na ganda. Di ba? So, di ba parang lumilitaw na meron tayong Diyos na sa kabila ng kapangitan natin. Amen? Sa kabila ng pagiging makasalanan natin. Di ba? Sa kabila ng pagiging pasaway natin, pinagtiyagaan pa rin tayo ng ating Panginoon. Walang ibang bibili sa atin. Wala naman tayo malaga. Walang kwenta no? Pero may kwenta pala tayo sa Diyos na nagbibigay ng kwenta ng ating pong mga buhay. So, inalis ang kupas na kulay sa pagpapatong ng makabagong pintura na nagpaningning dito. Lumabas ang dating magandang tila buhay na tanawin. Dito sa kabanatang 51 ng awit, buong pagdadalamhati, nagsisisi si David sa kanyang pagkakasala na nagpahiwalay sa kanya sa magandang kaugnayan sa Diyos. Isang maganda at tama niyang ginawa ay yaong pag-amin sa kanyang pagkakamali. Sabi niya, linisin mo sana ang aking kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya't may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. So, idinalangin at hinangad ni David na muling manumbalik ang dating kaugnayan niya sa Diyos. Kaya't ang hiling, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Alam niyang ito ang kailangan upang ang nanglulupaypay at nagdadalamhati niyang espiritu ay muling mabuhay. Kaya't sinasabi niya, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpakumbabat pusong matapat. Tulad siya ng painting na dati ay napakaganda, iginuhit ng isang bantog na pintor. Subalit, sa tagal ng panahon, napabayaan, sa haba ng nagdaang mga taon, ito ay naging marumi, nawala ang dating ganda. Kumupas ang taglay na kulay at napabayaan. Ganyan ang tao. Amen? Ganyan tayo. Kaya, dahil sa sandamakmak na kasalanan, di ba? Mga mabibigat at mga mapapait na karanasan natin sa ating pong mga buhay. Ang nangyari sa tao, yung dating ganda, dumumi, of course, dahil nga sa kasalanan na minana natin doon sa ating mga magulang o kay Adan at kay Eva.
So malinis at maganda ng lalangin ng Diyos. Binigyan ng hininga na nagmumula sa Kanya. Subalit, pinapangit ng kasalanan. Tingnan mo nga kung pangit pa rin ba? Nawala na yung kapangitan, ano? Di ba? Pinapangit ng kasalanan, no? Kapag ka talaga yung kasalanan ang siyang kumukubabaw sa tao, kahit gwapo, pumapangit. Tama ba? Tama. Kahit maganda, pumapangit. Di ba? Pero kapag kahit pangit ka naman, pagka nalinis na yung mga kasalanan mo, gumaganda ka. Amen? So, ganyan katindi yung kasalanan sa tao, no? Kaya nakita mo, 40 years old, pagkumpara mo sa 60 years old na Kristiyano. Mas mukhang matanda pa yung 40 taon sa 60 taong Kristiyano. Diba? May glory yung Christian eh. No? So, lalo na sa ating kapanahunan, bata pa, ngunit tila matanda na. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba? Oo. Oo, Sister Tina, nung nakilala natin, ganyan na eh. Di ba? Sister Tina. Wala nang ganyan ka pa. Parang di tumatanda eh. Okay. So, pinatatanda ng mga mabibigat na karanasan sa buhay. Di ba? Pinatatanda eh, no? Kaya kung minsan kahit bata pa, dahil sa damakmak na problema na naranasan, kita mo yung tsura. Wala na sa amo. Okay, so yun pala. Pinatatanda ng mabibigat na karanasan sa buhay, pinatatanda ng mga bisyo. Diba? Ang mga di maiwasang tawag ng mundo. Yeah? Ang hatak na pakikipagsapalaran na kung minsan maging ang mananampalataya ay nabibitag dito. Diba? Paminsan-minsan. Hanggang mawala na ang kagalakan ng kaugnayan sa Panginoon. Nawawala ang kaningningan. Madalas, ang mga kilos at pananalita natin ay naulapan at hindi mababanaag ang kaugnayan natin sa Panginoon. Sa pagtingin tuloy ng iba, tulad ng maruming painting, walang kulay, kupas, at marumi. Ano po? Nawawala ng tuloy ng presyo, kahit na nga bantog pa at dakilang pintor ang lumikha sa kanya. Di ba? So, nawawala daw yung presyo. Nawawala yung value. In spite that we are all created, no, by the great Creator, the Lord our God itself. Dahil pinadumi ng kasalanan, no, pinarumi ng galaw ng mundong ito, no, marami mga taong ganyan nawawalan ng value. Siyempre naman, halimbawa, nalaman, adik ka. Ano tingin ng mga kapitbahay mo sa'yo? No value. Kinatatakutan ka pa. Diba? So, iisang bagay lamang ang makapagbabago dito. Ilagay natin ito sa kamay ng dakilang manlililok, ng dakilang pintor, at kanyang babaguhin at muling ibabalik ang nawalang ganda. Kailangan nating sabihin, tulad ng ginawa ni David sa aklat ng mga awit, ako ay linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi, nang walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling ibalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. At ang pagpapatawad ng Diyos ay muling magpapabalik ng ating kasiglahan at kagalakan. Tayo ang unang makapupuna nito. Magkakaroon tayo ng bagong pagtingin sa buhay.
makikita ang ating kahalagahan bilang anak ng isang hari, at dahil sa pagtitiwala sa Ama, ikaw ay magnanasa na makapagbigay karangalan sa Kanya. Mapupuno o mapupuna rin ito ng mga taong malapit sa atin. Oh. Dapat Dapat ganun. Mapupuna. Ano mapupuna? Dapat pagbabago. Amen. Paano kung sabi natin Kristiyano tayo pero punong-puno pa rin ang puna? Ibig sabihin walang nakikitang pagbabago. Di ba? O dapat merong mapupuna. Naalala ko ng bishop, yung nasa bishop pa. Halos lahat ng kaibigan ko, sila, iyangat ako. Pati yung mga kamag-anak ko, iyangat ako. Umalis doon sa amo na yun. Pati ibang tao kahit hindi ko kakilala, kakausapin ako nun. Hindi ka bagay sa lugar na ito. At sa mga taong kasalamuha mo, hindi ka bagay sa kanila. Nababagay ka sa mga disente mga tao. Sa mundong kakaiba. Sabi niya. Kaya Nagugulat na lang, may biglang kumakausap sa aking tao ngayon. Na ginagamit ng Diyos. Kaya kapag ka walang napupuna na pagbabago sa iyong buhay, no, ibig sabihin, maraming kapuna-puna na ugali na nakikita sa iyo na hindi nararapat. Dalawa lang yun. No? It's either of two. Pupunahin ka dahil mahal ka. Pupunahin ka dahil nakakasal sa'yo. Oo. Kaya meron sa Bible, Matthew chapter 5, mapalad ang mga ipinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. No? Tapos Pastor, salamat, pinag-uusig ako. Tuwa pa siya, no? Maraming pinagwiwikaan ako, Pastor, ng mga kung ano-ano. Mga negative. Ibig sabihin pa, Pastor, mapalad ako kasi pinag-uusig na ako eh. Ay, yun pala, pinag-uusig ka dahil kasablay ng buhay mo. Kinukutsa. Pangungutsa. Mapalad ba yun? Sablay pa rin. Sinasabi na gano'n. May mga ganun no? Na misinterpret pa yung talata no? Pinag-uusig na ako sa amin, Pastor. O pinag-uusig na ako sa mga tao sa paligid ko. Yun pala, kaya ang tanong ng Pastor, baka ano ang dahilan? Yun nga kaya ako pinag-uusig dahil nga mali mga nakita sa iyo. Di ba? So, kailangan natin bantayan yung ating mga sarili. Tama. Yan. At di madaya. Napakasinungaling. Magkakaroon tayo ng bagong pagtingin sa buhay. Makikita ang ating kahalagahan bilang anak ng isang hari. Di ba? At dahil sa pagtitiwala sa Ama. Amen. Ikaw ay magnanasa na makapagbigay karangalan sa Kanya. Practicing lahat. Mapupuna rin ito ng mga taong malalapit sa atin. Nagkakaroon ng bagong ningning ang iyong buhay. Nawala ang masamang pag-uugali at kilos. May pagkamangha at paghanga sa nakikitang magandang nangyari sa iyong buhay. Yan ang testimony, di ba? Hindi pa pwedeng wala tayong yung life testimony. Yung living testimony, no? Kasi baka mamaya dead testimony. May patay na testimonya. Di ba? Dead church. Gusto nga meron church na ganoon nakalagay living testimony. Christian church, Christian fellowship. Bandang huli, nag-away-away sa loob. Kagulo sa loob. Di ba? Nakakaawa naman. What happened to the living testimony? Ganyan din personal na buhay natin. Kaya huwag ka magpasaway. Ayusin natin po mga buhay na ipaayos natin kay Lord. Ano yun to? Kailangan mag-prayer talaga at magpaingat sa Diyos. So, may pagkamangha at paghanga sa nakikitang magandang nangyayari sa iyong buhay. Diba? Ganun sana, no?
namamangha sila at umahanga sila. Di ba? Brad, ano nangyari sa iyo? Himala ah, di ba? Dati dala-dala mo long neck o ano, di ba? Hoy, Foil, di ba? So, water pipe. Ayan. Dala-dala na nga. Ito magandang i-share to sa ano, sa balong bato. Di ba? Yan natin sa balong bato to. Yung mga tawon. So, makikita ang nabagong buhay. O, nabagong kulay. Ang ningning na lumalabas sa iyo. At ngayon, ang buhay na dating walang halaga, o buhay na dating walang halaga, ay nagkaroon ng halaga sa pamamagitan po ng kamay ng dakilang pintor. Hindi bagong pwesto na bisa. Ayan. Hindi bagong pwesto. Diba? Pagkat ito ay binili at hinugasan ng banal na dugo ng Panginoon. Kung ikaw ay napalayo sa Panginoon, ito yung challenge, no? Nahikayat ng bisyo o kasalanan, naging marumi ang pamumuhay. Alam kong wala kang kasiyahan sapagkat dama mo ang kalayuan ng Diyos. Di mahirap yung ganun, no? Napatunayan Wala kang ko, Bishop, fulfillment na, sa pag malayo ang Diyos. isang Christian, na tayo pala, kahit gaano tayo, kasi tinanggap na natin siya eh. Kahit gaano tayo nagkasala, nandiyan siya para kuhanin niya tayo, agawin niya tayo dun sa kaawit dahil na nadadaya tayo. Gagawa siya ng paraan. Ganun niya tayo kamahal. Ano man, gaano kadilim, gaano man karumi ang nagawa mo, Oh. lilinisin ka niya uli. Katulad ni David na tinapik natin. Kung kay doon nga sa Old Testament, naglinis siya eh. Lalo na sa New Testament. Basta't manumbalik. Ako kasi nakita ko sa buhay ko. Pero kung hindi ka manunumbalik, no, di ba, nire-review ka na. tapos Kasi Ang nilinisin ka pa rin mangyayari ba? lang po, ang mangyayari sa tao na yun, pagka bigyan na siya ng sakit na ikamamatay niya, at ang gagawin na lang nun, Panginoon, patawarin mo ako, yun na lang. Tapos kuhanin na siya. So, may mga Meron senaryo kasi na ganun. gano'n. Opo. Bigyan natin pansin yung sabi ni Brother Renzo. Paano po, Bishop, kung nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, tapos pine-persecute ka pa rin? Blessed pa rin po ba yun? Lagi mo yung nag-ano sa'yo, Oh. persecute. Ito yung tanong niya. Ano to? Paano raw kung nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, tapos pine-persecute ka pa rin? Blessed pa rin po ba yun? Ano ba sabi ng Panginoong Kristo? Ang kaaway, mahalin. Huwag mo sumpain. Hindi, Panalangin mo. yung tanong. Blessed yun, kung wala naman natin Blessed kasi or ginagawa, not eh, blessed? wala naman ginawa sa kanyang masama. Blessed yun, kasi kung wala kang ginagawa sa alam mo na Oo. hindi ka sumasalang sa gusto ng Panginoon. Banal na kasulatan, mapalad ang Kung ikaw sumusunod ka sa kalooban ng Lord, blessed Blessed sa kanya yun. yun. Oo. Lalo na kapag hindi niya hinusgahan yung tao nag-ano sa kanya. Oh. Hindi, ito. Bigyan natin pa. Halimbawa, sa pang senaryo ito. Nagbabahagi ka ng salita ng Diyos sa mga tao. Pagkatapos, pangit naman ang testimonya mo sa mga tao. Wala din. Iba Dahil sa doon, tao, iba sa nape-persecute ka. Hmm. Hindi naman yun, wala sa ano, dadagdagan ko lang yung tanong, yung senaryo kasi, di ba? Opo, opo. Sharing ng Word of God, akay ka, tapos buhay mo sablay. Hindi nakikita. Oo. Hindi nakikita Hindi ka sa buhay. hindi ka pinipersecute because of the Word of God, pinipersecute ka because of your character. Character. Sablay. Oh. Mapalad din ang tanong, mapalad pa rin ba 'yun? Ay, nakakawa. Hindi kaya halimbawa, nagsishare ka ng Word of God. Share ka na. Tapos babalikan ka ng mga tao sinashare mo. Ayusin mo na ugali mo. Oo. Ang galing-galing mo mangaral pero ano? I-review. Nire-review. Okay ba? Oo, di ba? Yun ang persecution na bumabalik sa iyo. Ano po Blessed yun? pa rin. Sa pas, Opo, sa blessed kayo, pa rin. nagbabago ng Blessed pa ugali. rin. Oh. Habang kayo Kasi nagdangaral ng kapag ka- salita ng Diyos, sabay na pagbabago ng ugali. Once na Sabay naghahayag na na ng salita ng pagbabago Diyos ng at kaya ganun ang karakter. pag-uugali. Ano yung Kasi processing kung lahat tulong yan eh. itong Kasi- kung totoong binago ka ng Lord,
at ikaw ginagamit ng Lahat po kasi Panginoon. wala- Lahat yan babaguhin ng Opo, Panginoon sa lahat iyo. yan. eh. Kasama yung pag-uugali mo eh. Promise lahat talaga. So kaya kailangan nagtutugma yung pagbabahagi mo ng salita ng Diyos sa buhay mo. Sa karakter mo. Pag nirebuke siya, kailangan accept niya yun. And then, ihingi niya ng tao sa nasyon at mag-surrender niya yun sa Diyos. Ayun na nga yung Pag process. sinurrender niya yun, Papunta ka na sa oh, pagpapakabuti. pag sinurrender niya yun, nagpapakababa siya, ayusin siya. Tapos sasagot ka sa kanila. Mga kapatid, gawin niyo na lang po, paniwalaan niyo na lang po yung aking sinasabi. Huwag niyo na intindihin yung buhay ko. Hindi, kailangan niya Hindi, pag kasi ganito siyasabi yun. niya yung sarili niya. Pagka member niya, Okay ba? Siyasabi niya halimbawa yung pastor sarili po niya. siya, member niya nakakakita, nire-review siya na gano'n. Nilulubos siya na gano'n. So, siyempre, ang... nawala sa bibig ko. Siyempre, pastor siya. Di ba? Tapos, nakikita sa kanya Papakumbaba. na gano'n. So, dapat, tatanggapin niya yon, magpakumbaba siya sa Diyos. Kasi lingkod niya eh. Ang lingkod. Pwede ba mag-pray nagpapakumbaba. tayo, Brother Edmer? Ano mga narito? Create in me a clean life, O God. Pwede po, opo. Sabi niya, di ba parang same na rin yan, ano? Create in me a clean heart, O God. Create in me a clean life, O God. Pray. Sabihin, inaccept niya na, Same. kaya niya sinabi ni David yun, yung buhay mo, create in me a clean o Tama. heart, O Kasi God. puso ang nagdidikta. Kasi, nag-surrender na siya noon. pag marumi ang puso mo, Inaccept niya na nagkasala siya. Inaccept niya na narumihan siya, nadumihan siya. Yun, acceptance talaga para kay David yan, ano? Acceptance yun po. Kaya Kaya bakit, yun ang sabi, bakit hindi niya sinabi, create in me a clean life, O God? Ang sinabi, create in me a clean heart, O Kasi God. nanggaling sa Kasi yung puso po ang nagdidikta. Ang puso ang nagdidikta pag marumi ang puso mo. Bawa, yung mga salita po natin, kung masama sinasabi, madumi ang Nagagaling sa puso. puso. Pag maganda ang sinasabi, maganda ang puso mo, mabuti ang puso mo. Ito, sinabi ni Brother Renzo, yung dahilan, ano? Kasi po, even mga apostol ni Jesus Christ, they are persecuted to preach the truth dahil marami ayaw tumanggap ng katotohanan. Ay, talagang blessed ka. Persecuted ka, Ano? no? Dahil nga ayaw lang nilang tanggapin ang katotohanan. No? Kahit na pastor na o apostol pa o noong mga propeta nung Blessed yun. Oh. Blessed yun. Blessed yun, Brother Renzo. Sobrang blessed nga, hindi lang blessed eh. Wala namang Basta- perfecto na. Basta gampanan mo at tungkulin mo, sharing the gospel, tanggapin nila o hindi nila tanggapin, di ba? O pagsalitaan ka ng mga kung ano-ano mga negatibo, sasabihin pa nga sa'yo, kulto ka eh. Yung mga ang tingin sa Christian, kulto. Kasi marami sila nababalitaan na. Kaya nung ako nga, nag-speak, nagpunta ako sa Talay, punta ako sa church doon, hinahanap ko yung church doon. Tapos nagtanong ko sa tindahan, saan po ba yung pangalan ng Diyos na ganito? Doon po sa sulok yung kulto. Yung kulto raw, yung simbahan doon sa sulok kulto raw. Palibasa, Roman Catholic nga itong usap. Ano yun, sarado yun, kaya ganun. Diba? O tingin sa ating kulto. Okay, tuloy ko. Babalik, iba, kumbaga, magpalay pa rin na sila. Kasi kung tutuusin, pag ang Diyos ang gumanti, babalik eh. Yung nagsabi sa amin na, yung nagsumama kayo dyan kay Edmer at Berenia, mga praning yan. Mga ilang buwan lang, bigla nabaliw yun, no? Ang tao. Nabaliw, tapos namatay. Patay. Yung Holy Spirit namin, ang inahan niya. Parang si yung baliw. Diba? Ganun yun. Kasi napakamakapangyarihan Diyos yan. Kung gaano makapangyarihan ang Ama at ang Anak, ganun din ang Di ba? Holy Spirit. Persecution yan, ano? Oh, sumama kayo dyan sa dalawang kloko Pag yun, walang mga Holy baliw. Spirit yung nagsalita sa'yo, pag walang Holy Spirit, patay. O, nakatunayan ko yun. Kung ano yung sinabi niya sa atin, May yun ang magtatanggol mangyayari sa atin, kanya. Merong Diyos na magtatanggol Oo, sa atin. magtatanggol. Patunayan lang natin na hindi tayo baliw, ah. Ay, hindi po ah. Hindi din tayo dito. Kasi, talaga kayo. Kasalanan ng tao tayo dati. Yun. Na pinky na ang banal. Kitaan pa rin ang pagkabaliw eh. Yun nga. Pagka banal, ay Holy Spirit. Dali ko lang ito.
may malaking nakapagitan. Ito ko lang ibasa. Kung ikaw ay napalayo sa Panginoon, na hikayat ng bisyo o kasalanan, naging marumi ang pamumuhay, alam kong wala kang kasiyahan. Sapagkat dama mo ang kalayuan ng Diyos. May malaking nakapagitan. Ito ay ang kasalanan at hindi mababalik ang kagalakan. Malibang, magsisi at isuko ang sarili sa Panginoon. Hindi rin matatakpan ng pagsama lamang sa pananambahan o magkaroon ng bahagi gampanin sa iglesia at maging abala sa gawain ng Diyos. Ang tanging makapagbibigay ng dating kasiglahan ay ang hilinging likhain ka ng tapat na puso at bagong damdamin. Kapag ginawa mo ito, muling magniningning ang iyong buhay. Ang Diyos lamang ang makapaglilinis ng ating kaluluwa. Aalisin niya ang lahat ng dumi ng kasalanan na nagpaparumi at nagwasak ng ating buhay, sapagkat siya'y banal at mapagmahal. Amen? Katibayan ng kanyang pagmamahal sa atin, narumihan tayo, naging marumi tayo, pero muli niya tayong inaabot. Opo, yun talaga. Amen? Kasi anak niya tayo. Kapag anak naligaw tayo, hindi tayo papaluin. Okay, kaya sabi po ng Luke chapter 19 verse 10 na parito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Naliligaw na landas. So, isa ka dyan sa nabiyayaan ng ating Panginoon, na nasumpungan ng ating Panginoon, at ngayon ay nasa kanyang banal na presensya. Kaya ang hamon sa atin, wag mo nang padilimin ang iyong buhay. Amen. Amen? Wag mong gawin ang mga bawal na ipinagagawa, na hindi pinapagawa ng Panginoon. Kung ano pinagagawa ni Lord, yun ang ating pong gawin. Total surrender ng mga panahon na ano. Kasi kapag kayo pinagpatuloy natin yung mga kasalanan na ginagawa natin, para lang po tayong sumisipa sa matulis na bagay. At tinuulit ko, walang sino mang lumaban sa Panginoon na nagtagumpay. Ang pagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, pag-i-enjoy sa kasalanan, ito ay tahasang paghamon sa kapangyarihan ng Diyos. Parang nakikipag-away ka pala sa kanya. Hindi ka magtatagumpay. Casualty ka. Siyak-tiyak yun. Kaya huwag ka nang magmatigas ang ulo. Katulad ni David, no? Inamin niya sa kanyang sarili. Ako, nung mga ano, bishop na din, nadadaya na ako maigin ng Diablo, talaga totally surrender ako kay God. Kaya anong time na yun, pinais niya na ako maigin lahat. Amen. So sana yung pinag-uusapan natin ngayon, makaabot din ito sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Aminin nila sa bishop. Ilan mo na, Brad? Dapat sana mahamon sila, magkaroon sila ng conviction, no? Na talagang ibalik nila kung sila nagnakaw o nakapagnakaw. Parang si ano. No? Kung sila may mga ghost project, ibalik nila, aminin nila, tanggapin nila yung katotohanan upang magkaroon sila ng tunay na kagalakan. DPWH man yan, di ba? Congressman man yan, senador man yan, di ba? O nasa presidente man yan. So, isa lang po ang solusyon, mga minamahal nating mga tagapanood. Na po, sino ka man na dumihan ka ng kasalanan, kailangan, dahil nga nadumihan ka ng kasalanan, nakita natin sa pinag-aralan po natin, baliwala ka sa tao. Hindi po kayamanan ang siyang ano. Mayaman ka nga, sirang-sira naman ang integridad mo. Wasak naman ang pangalan mo. Diba? No. Wala kang value sa harapan ng mga tao. Wala kang value higit sa lahat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya magbago po tayo. Wala pong ibang po pwede maglinis sa atin. Lapit po tayo sa Panginoon. So,
siguro ang isa sa prayer po natin ay panalangin natin ang mga nanunungkulan sa ating pong gobyerno. Po. At nakita naman natin yung pong mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Hindi pangkaraniwan. Galaw ng Panginoon. Amen. Nature na po ang gumagalaw sa ating pong bansa. Para maayos sila. Baka meron siyang gustong ituwid o humingi ng tawad. No? So, tayo muna mga mananampalataya ang mag-pray. Wala tayo ba magagawa kundi ang ipag-pray sila. Diba? Dahil ang Diyos lamang din po ang siyang po pwede makapagbago ng kanilang mga buhay. Siyempre, unang-una na tayo muna mga Kristiyano. Ang hamon muna sa ating mga Kristiyano. Kung meron ka mga secret agenda, umayos ka. Paayos mo kay Lord. Diba? Patanggal mo kay Lord. Paayos mo ang puso mo sa Panginoon. Amen? Okay, let us pray. Thank you so much, Lord, sa gabi pong ito. Salamat sa napakagandang aral na amin pong napag-aralan, Panginoon. Aklat ng Awit, Kapitulo 51, Panginoon. Merong isang hari sa kanyang kapanahunan. Katulad ng panahon po namin ngayon, ang daming hari. May mga naghahari-harian sa bawat department ng aming pong gobyerno, departamento, maging na aming pong mga sambahayan. Panginoon, marami po sa amin ang narumihan, marami sa amin ang naputikan, marami sa amin, Panginoon Diyos, ang mga nalublog sa kasalanan, Panginoon. Iba't ibang uri ng kasalanan, hindi lamang po ito korupsyon, Panginoon Diyos. Maging sa mga bisyo, Panginoon. Maging sa mga kasalanan, O Diyos, sa pita ng laman, Panginoon. Ikaw po ang aming pong tinatawagan. Dahil po diyan, marami po, Panginoon, at nakita namin na ito po ay iyong panawagan, hindi lamang sa pinuno o namumuno sa aming pong bansa. Bagkus, Panginoon, hanggang sa pinakamaliit na sangay ng aming pong gobyerno at maging sa pinakamaliit na mamamayan ng aming pong bansa, Panginoon. Lord, we need revival. I-revive mo po kami. Gumalaw ka po sa buhay po namin, sa aming pong bansa, Panginoon. Hindi pa po namin alam ang mga po pwede maganap in the near future, Lord. Hindi namin alam kung ilang bagyo pa ang darating sa aming pong bansa. Hindi namin alam, Panginoon, kung totoo ang the big one, Panginoon. Kung kailan man ito magaganap. Hindi namin alam, O Diyos, ang mga pagputok ng mga bulkan, Panginoon. Hindi namin alam kung ano po mga trahedya kung pwede po maganap sa aming pong bansa. Ang alam namin, Panginoon, hawak mo ang aming pong buhay at kapalaran. Hawak mo rin, Panginoon Diyos, ang aming patutunguhan. Kami bilang mga Kristiyano, diyan po sa kabilang buhay, Panginoon. At hayaan mo po na habang nabubuhay po kami sa mundong ito, makita po ng mga tao sa paligid namin, O Diyos, buhay na patotoo. Mga binagong buhay. Buhay ang aming Diyos sa pinaglilingkuran na bumabago ng buhay ng tao, Panginoon. Salamat po dahil meron pong isang Bible character, Panginoon, na tinawag a man after God's own heart, Panginoon. Sa katauhan ni Haring David, pero hindi po batayan yun na hindi na po siya nagkasala o magkasala. Nagkamali pa rin. Nakagawa pa rin, Panginoon, na matinding kasalanan, hindi pangkaraniwan, Panginoon. Pero ang lundo ng kanyang pagkakamali, siya po ay nagpakumbaba sa iyong harapan. Ganon din po sa aming pumahal na bansa, sa mga pamunuan ng aming pong bansa. Tulungan mo po kaming lahat, o silang lahat, O Diyos, magpakumbaba sa iyong harapan. Nakita nila ang kahalagahan ng relasyon sa iyo, Panginoon. Makita nila ang kahalagahan ng Panginoon ng joy in your very presence, O God. Mahirap ang mapalayo sa iyo. Mahirap ang mahiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, gabayan mo po kaming lahat. Patuloy mo po kaming patnubayan, ang aming mahal na bansa, ang mga namimino sa aming bansa, Panginoon Diyos. Gabayan mo rin po, Panginoon, ang head ngayon ng ICI, Panginoon, si General Asurin,
na siya po, O Diyos, ay isang malalim na Kristiyano, na mananampalataya, Panginoon. Gabayan mo po siya, lakipan mo po siya ng wisdom kung paano niya po gagampanan yung pong tungkulin na iniatang sa kanyang balikat sa panahon, Panginoon, ito ng tinatawag na pag-iimbestiga sa mga korupsyon na ito, Panginoon, na nangyari. Lalong-lalo sa flood control, Panginoon. Alain mo po patuloy ang aming bansa sa huling quarter na ito, Panginoon. Although November na, may mga bagyo pa, Panginoon. Lord, ang aming panalangin hanggang matapos ang taon na ito, O Diyos, ay mapayapa, maayos, matagumpay. Ikaw pa rin ang siyang humahawak ng aming pong buhay, Panginoon, ng aming kapalaran. Ma-enjoy po namin, Panginoon, hanggang sa susunod na taon ng 2026, Panginoon Diyos. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Hindi namin alam ang mga magaganap diyan sa 2026. Pero sa iyo mapagpalang kamay, Panginoon, nagkakaroon po kami ng katiwasayan, ng kapayapaan ng puso. Hallelujah. Sino man po sa amin may sakit at karamdaman, pagalingin mo po. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na manggagamot. Sa iyo pa rin kami nagtitiwala, Panginoon. Ikaw, Panginoon Diyos, ang patuloy na mag-provide ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw din, Panginoon, ang patuloy na maglagay ng passion sa bawat sa po sa amin. Gampanan po namin ang mga tungkulin na iniatang mo po sa amin po mga balikat. Salamat po sa gabi pong ito. Pagpalain mo po ang mga events na gaganapin po namin sa buwan ng November, buwan ng Disyembre, Panginoon, dami mga Christmas party. Salamat po sa pribilehiyo na ito na ma-enjoy po namin ang mga bagay po na ito. Palain mo po kami lahat. Ano man po mga desire ng puso namin, sino man po may mga business, palaguin mo po. Sino man po mga nagbibiyahe, Panginoon Diyos, pakaingatan mo po sila. Proteksyonan mo po sila. Panginoon, kami lahat, Panginoon. Yung aming pong pagpunta sa Taiwan, is coming January. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumatdubay sa amin, o February po, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang mag-provide ng lahat namin mga pangangailangan. Salamat po ng maraming-marami. Thank you for this wonderful privilege. Bilang iyong mga anak, we can communicate with you, O God, makipag-usap sa iyo. At yun nga po, Panginoon, wala po kaming ibang sasandalan. Even in our family, yung po mga anak namin, mga apo namin na nag-aaral, makatapos po sila ng pag-aaral, Panginoon. At maging maganda kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. Palain po silang lahat. Yung aming po mga kapatid na magsisilang ng kanila pong mga magiging anak, Panginoon, si Joy, si Jessica. Lord, we are looking forward. Blessed child, Panginoon. Ang iyong pagkakaloob sa amin, Panginoon Diyos. Pinagpalang bata, Panginoon. Dahil may pinagpalang pamilya, Panginoon. Thank you, Lord, for your favor, O God. Sa buhay po namin, sa agape, palain mo po kami lahat. Palain mo po ang Agape Phase 8, pangunguna ni Pastor Boyet, Agape Robis, Panginoon, pangunguna ni Pastora Lorraine, ang Agape sa Balumbato, Panginoon, pangunguna ng mag-asawa pong ito. Sa iyo po namin lahat ito pinagkakatiwala at ikonbiktahin mo rin po ang aming mga kapatid sa Pangasinan, Panginoon. Dahil alam ko po, will mo, Panginoon, ang magkaroon ng simbahan diyan. Magkaroon ng pananambahan diyan, Panginoon Diyos. At naumpisahan na po namin. Naantay lang po namin ang kanilang go signal kung ano pong dapat gawin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga kapatid na nariyan, O God. Kay Leklek, kay Kagawad Leklek, Panginoon. Kay Bebe, Panginoon, kay Alex, kay LB, Panginoon Diyos. Use them, Lord, as your instrument, O God. Ipuin mo po ang mga puso upang muling manumbalik o mabuksan, Panginoon, ang gawain po dyan. Pagpalain mo po kami lahat. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala.
Salamat po ng maraming sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong banal na presensya na nasa amin pong kalagitnaan. Thank you, Lord, for this wonderful privilege to talk with you, to communicate with you, Panginoon, sa pamamagitan po ng prayer na ito. Lahat po na aming panalangin, alam namin, O God, at sineselyuhan po namin ang iyong mga pangako. Isaiah 65 verse 24, It shall come to pass, before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Salamat po, Panginoon, for your promises. Binabalik po namin sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen and amen and amen. Thank you po for your time. Medyo napahaba yung ating di ba? Okay lang, Bishop. Ganda. Mahalaga ma-enjoy natin di ba? Pilit ko nga po maigi. Pag na-enjoy mo, hindi na, lumalap. Ginagawa kong halimbawa sa sarili ko. Pamangkin ko yung siya. Paano ko inaas uli ng Diyos? Paano ko tinaas ng Diyos? Inalis sa kadiliman. Oh. Inagawa ko Bishop. sa gusto kong magawa sa akin. Michelle, Parang ilan taong ganun ka sa siya. iglesia? Hinuli ka. Matagal Ano yung lisensya mo? Tapos kukunin na. Sabi ko,